Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 771, Kabanata 771, Walang kapantay na kapangyarihan sa lungguhit isa. Ang sampal na ito ay napakalakas at ang bilis nito ay itinulak sa limitasyon. Walang oras na mag-react si Carver Knox bago damapo sa mukha niya ang malakas na sampal. Nabasag ang kalahati ng kanyang mga buto sa mukha, at damaloy ang dugo sa kanyang naputol na pisngi, na sumasakop sa kanyang buong katawan. Walang alinlangang ikinagulat ng lahat ang sampal ni Bobby Aguilar. Hindi napigilan ni Carver Knox ang kanyang galit, habang matamang nakatitig kay Bobby Aguilar at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, na nagsasabing, nililigawan mo si kamatayan. Patayin mo siya para sa akin. Ang mahigit 10 military marquee na naruroon ay agad na kinasuhan kay Bobby Aguilar. Malamig na pinagmasdan ni Bobby Aguilar ang mga tao, may bakas ng lamig sa kanyang mga mag-aaral. Sa susunod na segundo, bigla siyang kumilos, nawala ang kanyang figure sa isang iglap. Isang gininto ang liwanag ang dumaan sa karamihan, at ang mga gininto ang kamao ay nagdadala ng puwersang kayang sirain ang lahat ng nahawakan nito. Nakaharap sa higit sa 10 military marquee, si Bobby Aguilar ay hindi talaga dehado. Siya ay hindi mapigilan, tulad ng isang walang talo na war god. Sa bawat suntok, isang military marquee ang mahuhulog. Sa loob lang ng isang oras, basang-basa na ng dugo ang compound ng pamilya Avery. Ilang military marquee ang bumagsak sa lupa, nabasag ang kanilang mga katawan. Sa kabilang banda, si Bobby Aguilar, na naliligo sa dugo ng kanyang mga kaaway, ay naging mas mabangis, tulad ng isang Diyos na pumapatay. Boom! Isa pang gintong kamao ang dumurog sa kalahati ng katawan ng isang military marquee. Bago pa siya makapag-react, inabot na ni Bobby Aguilar ang kanyang dantian, pilit na hinugot ang golden core. Ang gayong marahas na pamamaraan ay nagpasindek sa lahat. Nang inag si Carver Knox, ni wala man lang pagnanais na lumaban. Nasaksihan ang pagbagsak ng lahat ng military marquee na ito, ganap na nanlambot ang katawan ni Carver Knox. Natakot siyang tumingin sa binata sa kanyang harapan at nauutal, huwag. Huwag mo akong patayin. Hinawakan ni Bobby Aguilar ang ulo ni Carver Knox at itinaas ito sa ere. Dahil sa malalamig na intensyon na pumatay ay halos mabasa ni Carver Knox ang kanyang pantalon. Dalhin mo ako sa Purple Flame Sect. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Si Carver Knox ay hindi nang ahas na magsalita pa, mabilis na tumango, okay. Pinasok ni Bobby Aguilar si Carver Knox sa kotse gamit ang isang kamay at saka umupo sa gilid. Bobby Aguilar, ikaw, mag-ingat ka. Nag-aalalang sabi ni Tilda Avery. Ngumiti si Bobby Aguilar at sinabing, Mrs. Avery, makatitiyak ka. Ang kotse ay patungo sa Purple Flame Sect, at isang pahiwatig ng tuso ang bumungad sa mga mata ni Carver Knox. Kapag nakarating ka na sa Purple Flame Sect, dudurugin kita. Senggal ni Carver Knox sa kanyang puso. Ang bakas ng katusuhan na ito ay hindi nakaligtas sa mga mata ni Bobby Aguilar. Ngunit nanatiling hindi natinag si Bobby Aguilar, bahagyang nakapikit. Nagkatinginan ang mga Avery na nalilito. Habang nakatingin sila sa lupang natatakpan ng mga katawan, nanginginig ang kanilang mga puso sa takot. Higit sa 10 military marquee. Patay lahat. Tahimik na bulungan ni Herman Avery. Bobby Aguilar, parang hindi niya ginamit ang power of the martial saint ngayon lang, di ba? Ang binatang ito, malinaw na nasa late term na military marquee stage, ay madaling durugan ng peak form of military marquee, ito ay hindi pa naririnig. Nagmaneho ang kotse patungo sa Purple Flame Sect. Makalipas ang mahigit isang oras. Maya-maya ay huminto ang sasakyan sa harap ng isang malakastilyong gusali. Ito ang lugar ni Mr. Taylor. Sabi ni Carver Knox na may nanginginig na boses. Bumaba si Bobby Aguilar sa sasakyan. Isang mar-engel na kastilyo ang nakita. Ang mga matataas na pader ay itinayo sa paligid, na nagbibigay ng impresyon ng isang lungsod sa unang tingin. Nakabitin sa gate ang mga salitang, Purple Flame Sect. Sumulyap si Bobby Aguilar kay Carver Knox at malamig na sinabi, lead the way. Hindi na naglakas loob na magsalita pa si Carver at nagmamadaling tumakbo pasulong.
Dumagundong ng malakas ang gate at dahan-daang bumukas. Si Carver ang unang humakbang, at pagpasok pa lang niya ay tumakbo na siya. Ang bilis niyang makalaglag pa nga. Habang pinagmamasdan ng kanyang tumatakas na figure, hindi siya hinabol ni Bobby, patuloy lamang siyang inisyon. Inilabas niya ang kanyang divine sense, binalot ng gintong liwanag, at pumailang lang sa langit. Pagkaraan, ang gininto ang liwanag sa kamay ni Bobby ay naging mas nakakasilaw, at ang nakakatakot na kapangyarihan ay tumama sa buong Purple Flame Sect. Sa susunod na sandali, isang higanteng gininto ang kamao ang biglang namuo sa langit. Boom! Ang kamao na ito ay diretsyong bumagsak. Kumalat na parang bomba ang nakakakilabot na aura. Ang mga gusali ng Purple Flame Sect ay agad na gumuho. Ang mga hindi makaiwas sa oras ay direktang nabasag sa pool. Matapos bumagsak ang kamao, mas lumalim si Bobby sa Purple Flame Sect. Tumigil ka, sino ka? May humakbang na hamarang sa dinadaanan ni Bobby. Hindi umimik si Bobby, itinaas niya ang kamay niya at pinaghahampas ang ulo ng tao. Habang nasa daan, pinatay ni Bobby ang lahat ng nakita niya, anuman ang antas ng kanilang cultivation, walang makakatakas. Sa maikling panahon, daan-daang tao ang namatay sa Purple Flame Sect. Dumaloy ang dugo na parang mga ilog, at nagkalat ang mga bangkay sa buong Purple Flame Sect. Ang madugong kapaligiran ay tumagos sa Purple Flame Sect, na nagmukhang isang impyerno ng Azura. Ang gayong malupit na pamamaraan ay nakagugulat sa mundo. Pero sa puso ni Bobby, walang bahid ng awa. Bata, tumigil ka. Sa sandaling ito, isang matandang lalaki ang sumugod. Ang kanyang mga mata ay duguan, nanlilisik na mabangis, at ang kanyang tingin ay nakatuon kay Bobby. Ikaw. Ang lakas ng loob mong patayin ang mga disipulo ng aking Purple Flame Sect. Gusto kitang patayin. Umuungal sa galit ang matanda. Nang inag ang buong lungsod, at ang sira-sirang Purple Flame Sect ay lalong gumuho sa sandaling ito. Kasabay ng dagandong ng matanda, sumugod si Carver at higit sa 100 military marquee. Hindi pinansin ni Bobby si Carver, malamig na tumingin sa matandang nasa harapan niya at nagtanong, ikaw ang sect master ng Purple Flame Sect. Mahigpit na itinikom ng matanda ang kanyang mga ngipin, binaliwala ang tanong, at nagsalita na may bakas ng kabaliwan, sobrang pagsisikap kong itatag ang Purple Flame Sect, at ngayon. Ngayon ay wasak na ang lahat sa iyong mga kamay. Babalatan kita ng buhay at pira-piraso. Ngumisi si Bobby, tumigil ka sa matigas na usapan, gamitin mo lang kung ano ang meron ka. Pinandilatan ng matandang lalaki si Bobby, ang kanyang aura ay umaalingaw-ngaw. Pick Form Military Marquee. Nagtaas ng kilay si Bobby, saka umiling, dahil nang ahas kang hamanin ang power of Martial Saint, ang pamilya Avery, dapat may trump card ka. Ipakita mo. Kinaikit ng matandang lalaki ang kanyang mga mata at malungkot na sinabi, munting hayop, medyo alam mo na. Ngunit para harapin ka, hindi ko kailangang gamitin ang aking trump card. Pagkatapos magsalita, biglang nawala ang figure ng matanda, at sa sumunod na sandali ay sumulpot siya sa harapan ni Bobby. Ang kanyang payat na katawan ay kumilos ng napakabilis, ang kanyang mga kamay ay naging mga kuko, umaatake kay Bobby ng napakabilis. Napaatras si Bobby habang nasa likod ang mga kamay, na madaling umiwas sa bawat galaw. Ha! Ang matanda ay biglang umungal, at ang kanyang katawan ay nagliyab. Ang apoy ay naging isang totem, dumidiin patungo kay Bobby. Nakatingin sa napakalaking totem, hindi napigilan ni Bobby na mapaungol. Break! Sumigaw si Bobby, at agad na na-activate ang Absolute Beginning Sacred Feast. Ang gintong kamao ay mabilis na nabasag sa totem. Boom! Napakalakas ng suntok na ito. Agad na bumagsak ang totem sa lakas ng suntok. Kabanata 772, Kabanata 772, ay activate ang kapangyarihan ng Martial Saint. Isa. Mabilis na kumalat ang aura, nawawala ng walang bakas sa hangin sa isang kisap mata. Tinitigan ni Bobby Aguilar ang matandang nasa harap niya, malamig na sinabing, kung hindi mo ipapakita ang iyong trump card sa lalong madaling panahon, natatakot ako na hindi ka magkakaroon ng pagkakataon.
Agad ding naging solemn na ang mukha ng matanda. Hindi niya inaasahan na ang binata sa kanyang harapan ay magkakaroon ng ganoong kalakas na lakas. Habang umaatras ng 2 hakbang paatras ang matanda, biglang sumili ang isang pulse eres sa kanyang kamay. Ang pulse eres ay nagmula sa isang malakas at sinaunang aura, at sa sandaling ito ay lumabas, isang mapang-ipong pakiramdam ang tumagos sa hangin. Isang martial saint weapon. Napataas ang kilay ni Bobby Aguilar, tila nakilala ang bagay. Ngumisi ang matanda, marami kang alam. Tama, ang nasa kamay ko ay isang martial saint weapon. Kung matalino ka, lumuhad ka at humingi ng awa ngayon, at maliligtas kita sa madaling kamatayan. Kaya iyon ang iyong inaasahan, ang martial saint weapon, malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Malungkot na sinabi ng matanda, bata, tila hindi mo pinahahalagahan ang martial saint weapon na ito. Alam mo ba na ang martial saint weapon na ito ay maaaring magpakawala ng tunay na kapangyarihan ng isang martial saint? So ano? Malamig na tumawa si Bobby Aguilar. Karaniwan, ang kapangyarihan na ibinubuga ng isang martial saint weapon ay talagang higit sa kapangyarihan ng isang martial saint. Pagkatapos ng lahat, ito ang pinakapurong martial saint aura, hindi naglilipat ng kapangyarihan sa isang tao. Ngunit si Bobby Aguilar ba ay isang ordinaryong tao? Ang lakas ba na ipinakita niya matapos makuha ang kapangyarihan ng martial saint ay maihahambing ng isang ordinaryong tao? Ignorante kang brat, hindi ka talaga marunong mabuhay. Parang medyo galit ang matanda. Fine, kung ganoon, ipapadala kita sa Netherworld. Sa galit na dagandong ng matanda, ang pulse eres sa kanyang kamay ay nagsimulang maglabas ng aura. Isang martial saint aura ang mabilis na nakipagtagpo sa bracelet. Buzz! Isang mahinang liwanag ang lumitaw mula sa pulse eres, na sinundan ng isang napakalakas na aura, na direktang umatake kay Bobby Aguilar. Si Bobby Aguilar ay nagmamadaling nag-cross arms sa harap ng kanyang mukha upang protektahan ang kanyang sarili. Boom! Tumama ang aura sa mga braso ni Bobby Aguilar. Agad na lumipad ang buong katawan ni Bobby Aguilar. Ang kanyang mga braso ay nabasag, na nagpapakita ng napakalinaw na puting buto. Hindi lamang iyon, ngunit ang nakakatakot na aura ay yumanig sa 5 viscera at 6 na bituka ni Bobby Aguilar, na naging sanhi ng hindi sinasadyang pagluwan nito ng isang subo ng dugo. Tulad ng inaasahan, ito ay isang martial saint weapon. Sumulyap si Bobby Aguilar sa kanyang braso at bumulong sa mahinang boses. Para labanan ang martial saint weapon gamit ang sarili niyang lakas, hindi pa rin niya magawa. Hindi pa rin siya patay. Bahagyang ipinikit ng matanda ang kanyang mga mata, malamig na ngumuso, anak, nakakagulat ka talaga. Ngunit maaari mo bang tiisin ito minsan at para sa lahat? Habang galit na umaatungal ang matanda, muling nagliwanag ang pulse eres. Hindi na nagpigil ng lakas si Bobby Aguilar. Huminga siya ng malalim at inactivate ang power of martial saint. Sa sandaling na-activate ang power of martial saint, kumalat ang init sa buong katawan niya. Ang dantian ay parang isang malaking karagatan, na may hindi mabilang na mga batis na dumadaloy sa kanyang katawan. Sa isang iglap, tumaas ang aura ni Bobby Aguilar. Ang walang kapantay, nakakatakot na kapangyarihan ay bumalot sa buong Purple Flame sect. Sa sandaling ito, tila nagbagong anyo si Bobby Aguilar bilang ibang tao. Sa ilalim ng empowerment ng power of martial saint, nakaramdam ng kakaibang sensasyon si Bobby Aguilar. Parang, lahat ng nasa harap niya ay walang halaga. Ang martial saint weapon ay tila isang laruan. Ramdam ang pressure na nagmumula kay Bobby Aguilar, ang mga mukha ng lahat ay hindi maiwasang magbago ng husto. Ito ang kapangyarihan ng martial saint. Binigyan ng pamilya Avery ang batang ito ng kapangyarihan ng martial saint. Umungol si Carver Knox. Ngunit galit na sumigaw ang matanda, ano ang kapangyarihan ng martial saint? Wala ito sa harap ng aking martial saint weapon. Nagpatuloy siya sa pag-ungol, desperadong hinihimok ang martial saint weapon. Isang nakakatakot na kinang ang lumapit kay Bobby Aguilar. Malamig na pinagmamasdan ni Bobby Aguilar ang paparating na liwanag, isang matalim na ngiti ang dumampi sa gilid ng kanyang bibig.
Nang malapit nang mahulog ang liwanag kay Bobby Aguilar, ikinuyom niya ang kanyang kamao at nagmamadaling salubungin ito. Boom! Ang gintong liwanag ay sumabog na may nakasisilaw na kinang. Sa isang iglap, ang aura na ibinubuga ng Marshall Saint weapon ay ganap na nawala. Hindi lang iyon, kundi ang bunga ng kamao na iyon ay napapalapit na sa matanda. Namutla ang mukha ng matanda, at nagmamadali niyang hinimok ang Marshall Saint weapon na protektahan ang sarili. Ngunit ang kapangyarihan ng kamao na iyon ay napakalakas. Kahit na may proteksyon ng Marshall Saint weapon, ang katawan ng matanda ay nanginginig ng husto. Bitik. Sa sandaling iyon, isang malutong na ingay ang umalangaw sa pandinig ng lahat. Pagtingin nila, nakita nilang nabasag na ang Marshall Saint weapon. Sa isang suntok lang, nawasak na ang Marshall Saint weapon. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay nag-iwan sa lahat ng mapatla. Ang isang Marshall Saint weapon na nabasag ay halos hindi na narinig. Boom! Nang walang proteksyon ng Marshall Saint weapon, pinalipad ang katawan ng matanda. Nabasag agad ang kanyang payat na katawan. Si Bobby Aguilar ay malamig na tumingin sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na pagwawalang bahala. Kaya ito ang kapangyarihan ng isang sandata ng Marshall Saint. Sabi ni Bobby Aguilar habang sinusulyapan ang kamao niya. Maging si Bobby mismo ay medyo natulala sa sobrang lakas niya. Ito ay kapangyarihan lamang ng Marshall Saint weapon ng ibang tao, ngunit mayroon itong nakakatakot na lakas. Anong uri ng kapangyarihan ang maaaring taglayin ng isang tao kung talagang maabot nila ang antas ng Marshall Saint? Marahil ang isang suntok ay magdadala ng lakas ng isang malapit na pagsabog ng nuclear. Ito ay hindi maisip. Pilit na bumangon ang matanda, ngunit gumuho na ang kanyang katawan at hindi na siya makatayo pa. Masakit na sakit ang damaloy sa kanyang katawan, dahilan upang siya ay patuloy na umiiyak. Dahil sa takot ay nanginig siya na parang salon. Isang hakbang pasulong si Bobby at agad na nakarating sa harapan ng matanda. Bumaba ang tingin niya sa matanda, at ang lamig ng mga mata nito ay lalong nagpasindak sa matanda. Huwag! Huwag mo akong patayin. Ibibigay ko sa iyo ang Purple Flame Sect. Mapait na pakiusap ng matanda. Umiling si Bobby at sinabing, narinig mo na ba ang kasabihang patayin ang manok para balaan ang unggoy? Huminto ang matanda, at ang kanyang puso ay biglang napuno ng masamang pakiramdam. Sa pamamagitan lamang ng pagpuksa sa Purple Flame Sect ay mapipigilan ko ang ibang mga sekta, kaya dapat kang mamatay, at lahat ng nasa Purple Flame Sect ay dapat mamatay. Malamig na sabi ni Bobby. Nang hindi na hinintay na sumagot ang matanda, tinapakan siya ni Bobby. Bitik. Sa pagtapak na iyon, ang matanda ay ipinadala sa kanyang pagkamatay. Yumuko si Bobby para kunin ang gininto ang ubod ng matanda. Matapos panasan ang sariwang dugo dito, inilagay iyon ni Bobby sa kanyang pouch. Huwag mo kaming patayin. Ang natitirang marki ng Purple Flame Sect ay natakot kaya mabilis silang lumuhad sa lupa. Gayunpaman, hindi tumigil si Bobby. Itinaas niya ang palad at mahinang hinampas paarap. Sa isang iglap, ang dosenang marquises ay naging madugong pool. Ang kapangyarihan ng isang Marshall Saint. Talagang nakakatakot. Hindi napigilan ni Bobby na mapabuntong hininga. Ang kapangyarihang ipinakita ng isang Marshall Saint weapon ay malayong mababa kumpara sa tunay na Marshall Saint. Gayunpaman, nagtataglay pa rin ito ng gayong kakilakilabot na lakas. Hindi nito maiwasang mapanabik si Bobby. Naghahangad ng lakas pagkatapos tumuntong sa kaharian ng Marshall Saint. Sumunod, kinuha ni Bobby ang kanilang mga ginintoang core at tumalikod para umalis sa Purple Flame Sect. Nakatayo sa pasukan ng Purple Flame Sect, casual na ikan-away ni Bobby ang isang palad. Sa isang iglap, yumanig ang lupa, at ang buong Purple Flame Sect ay naging mga guho sa loob ng ilang sandali. Kabanata 773, Kabanata 773, Pintuan ng Langit. Isa. Ang Purple Flame Sect ay nabura. At nakumpiska ni Bobby Aguilar ang higit sa 20 gintong core. Sa pagbabalik sa pamilya Avery, ang mga Avery ay sabik na naghihintay kay Bobby Aguilar.
Nang makitang bumalik si Bobby Aguilar, lahat sila ay sumugod sa kanya. Bobby Aguilar, paano nangyari ito? Si Tilda Avery ang unang nagtanong. Tumawa si Bobby Aguilar, wala na ang Purple Flame Sect. Pagkatapos sabihin ang pangungusap na ito, dumiretso si Bobby Aguilar sa kanyang silid. Si Herman Avery ay nag-alinlangan ng kalahating segundo, at pagkatapos ay nagmamadaling tumingin sa mga taong nakapaligid sa kanya, sinabing, bilis, ipasuri ang sitwasyon sa Purple Flame Sect. Oo, sir. Makalipas ang kalahating oras, bumalik ang tagasunod sa pamilya Avery. Ano ang sitwasyon ngayon sa Purple Flame Sect? Nag-aalalang tanong ni Herman Avery. Nauutol na sabi ng tagasunod, Purple Flame Sect. Mahigit 100 tao sa Purple Flame Sect, lahat. Patay lahat. Nang marinig ito, lahat ng tao sa silid ay hindi maiwasang mapabuntong hininga. Si Bobby Aguilar. Talagang pinatay ang lahat. Sapat na sana napatayin lang ang sect master, pero siya. Pinatay niya ang buong sekta. Bumantong hininga si Herman Avery. Sa sandaling ito, ang mga tao ng pamilya Avery ay nagsimulang makaramdam ng takot. Sa mga sumunod na araw, nanatili si Bobby Aguilar sa kanyang silid nang hindi umaalis. Araw-araw na lang ba tayong magsisiksikan sa mga kwarto natin? Ang lalaking may bigot ay hindi napigil ang magreklamo. Sumulyap si Bobby Aguilar sa kanya at sinabing, huwag kang mag-alala, hayaang lumipad ang mga bala saglit. Naghihintay si Bobby Aguilar na kumalat ang balita. Kapag ang balita ng pagkawasak ng Purple Flame Sect ay kumalat sa buong Proserpine Kingdom, maaaring kumilos si Bobby Aguilar. Sa Proserpine Kingdom, mayroong 12 dosenang malalaki at maliliit na puwersa. Sa mga makapangyarihan, tulad ng Purple Flame Sect, mayroong maraming mga eksperto sa antas ng marquee. Kahit na ang mas maliliit na puwersa ay may marquee na nangangasiwa sa kanila. Hanggat ang lahat ng puwersa ay nagkakaisa, ang pamilya Avery ay magiging ligtas sa panganib, at si Bobby Aguilar ay magkakaroon din ng kapital upang labanan ang Capital City Martial Arts Association at ang mga dakilang pamilya. Gabi na. Ang higaan ni Bobby Aguilar ay inilatag na may rosaryo. Ang mga butil na ito ay ang mga gintong core. Nagbilang si Bobby Aguilar at may kabuuang 41. 41 gintong core, ito ay talagang isang mahalagang kapalaran. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar na matuwa. Hindi na mamalayan, lalong bumigat ang hangarin sa pagpatay sa puso ni Bobby Aguilar. Nagkaroon pa siya ng ideya na patayin ang lahat at kunin ang kanilang mga ginintoang core para sa kanyang sariling paglilinang ng ilang beses. Sa kabutihang palad, ang ideyang ito ay tuluyang napigilan ng dahilan ni Bobby Aguilar. Makalipas ang 3 araw, ang balita ng pagkawasak ng Purple Flame Sect ay kumalat sa buong Proserpine Kingdom. Ang Purple Flame Sect ay nabura, na may higit sa 100 tao mula sa sekta ang lahat ay namatay. Ang Purple Flame Sect ay mayroong higit sa 20 eksperto sa antas ng marquee, paano ito mapapawi ng ganoon kadali? Hindi lang iyon, ang Purple Flame Sect ay mayroon ding Martial Saint Weapon. Sinasabing ang Martial Saint Weapon ay nabasag sa isang suntok. Anong walang awa at dominanteng hakbang, upang patayin ang isang buong sekta? Habang nag-uusap ang lahat, may lumabas na balita. Lahat ng puwersa sa Proserpine Kingdom, mayroon kayong 3 araw para magpasakop sa akin. Hihintayin kita sa tirahan ng Avery. Kung hindi, araw-araw akong magmasakir ng isang sekta. Sa sandaling lumabas ang balitang ito, ang lahat ng puwersa ay natakot. Isang sekta na kakatayin araw-araw. Ito ay sadyang masyadong mapagmataas. Sa malaking bulwagan ng pamilya Avery. Natatakot na sinabi ni Herman Avery, Bobby Aguilar, hindi ba ito masyadong malalayo? Oo, Bobby Aguilar, kung magsanib puwersa sila laban sa iyo, ikaw. Tiningnan sila ni Bobby Aguilar at sinabing, wala akong pakialam. Kung talagang hindi sila pumupunta para magpasakop, papatayin mo ba talaga ang buong sekta nila? Pansamantalang tanong ni Herman Avery. Nang hindi man lang nag-iisip, tumango si Bobby Aguilar at sinabing, Mr. Avery, sa tingin mo ba nagbibiro ako? Ang pahayag na ito ay nagpang-inag kay Herman Avery.
Pagkaalis ni Bobby Aguilar, tumayo si Herman Avery at sinabing, napakalupit ni Bobby Aguilar. Natatakot akong lipulin din niya ang pamilya Avery. Hindi siya, umiling si Tilda Avery. Ang mga aksyon ni Bobby Aguilar ay para din sa kapakanan ng aming pamilya Avery. Ibinuka ni Herman Avery ang kanyang bibig ngunit walang masabi. Marahan siyang bumantong hininga, at puno ng kalungkutan ang kanyang mga mata. Sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas. Sa araw na ito, madaling araw, naghihintay na si Bobby Aguilar sa plaza ng tirahan ng Avery. Mula alas 8 ng umaga, naghihintay siya hanggang alas 12 ng tanghali. Gayunpaman, wala ni isang puwersa ang dumating. Nanlamig ang mga estudyante ni Bobby Aguilar, at bumulong siya, mukhang iniisip nila na nagbibiro ako. Matapos iwanan ang pahayag na ito, biglang nawala ang figure ni Bobby Aguilar. Alas 3 ng hapon, bumalik si Bobby Aguilar sa tirahan ng Avery. Siya ay napuno ng dugo, at ang kanyang mga kamay ay may hawak pang ilang mga gintong core. Pagsapit ng takip silim, kumalat ang balita sa buong Proserponia, ang Sky Harmony League ay nalipol, na may 12 ng miyembro na pawang napatay. Dahil dito natakot ang lahat ng puwersa. Ang Sky Harmony League ay isa ring makapangyarihang sekta. Ngunit sila ay nabura sa isang iglap. Nagsimulang magpanik ang lahat. Napagtanto nila na si Bobby Aguilar ay hindi nagbibiro, at talagang lilipulin niya ang mga sekta. Bakit hindi na lang tayo magpasakop sa kanya? Kahit ang Marshall Saint weapon ay walang magawa sa kanya, pati tayo. Pagbasag ng Marshall Saint weapon sa isang suntok, tila wala tayong magagawa kundi magpasakop sa harap ng ganoong kapangyarihan. Ang mga pangunahing puwersa ay gumawa ng kanilang mga desisyon ng sunod-sunod. Sa susunod na araw ng umaga, habang natutulog pa si Bobby Aguilar, may kumatok sa pinto. Pagbukas ng pinto, nakatayo doon si Tilda Avery. Mrs. Avery, anong problema? Pinunasan ni Bobby Aguilar ang kanyang inaantok na mga mata at nagtanong. Sinabi ni Tilda Avery na may mapait na ngiti, ang lahat ng mga guro ng sekta mula sa mga pangunahing sekta ay naghihintay sa iyo sa malaking bulwagan. Nang marinig ito, agad na nabuhayan si Bobby Aguilar. Ngumisi siya, dumating na ba silang lahat? Halos lahat. Sabi ni Tilda Avery na may mapait na ngiti. Tumango si Bobby Aguilar, okay, I see. Pagkatapos magayos sa kanyang silid, tumungo si Bobby Aguilar sa malaking bulwagan ng pamilya Avery. Sa sandaling ito, ang malaking bulwagan ay napuno na ng mga tao. Sa sandaling pumasok si Bobby Aguilar sa bulwagan, inilabas niya ang kanyang aura. Ang malakas na mapang-ipong puwersang ito ay nagpaten sa lahat. Dumiretso si Bobby Aguilar sa main seat at umupo. Iniskan niya ang karamihan at nakita niya ang hindi bababa sa 12 ng mga tao. Nangangahulugan ito na ang lahat ng puwersa, malaki at maliit, sa Proserponia Kingdom ay dumating na. Nilibot ng malamig na mga mata ni Bobby Aguilar ang bawat tao sa silid. Kung saan-saan napunta ang tingin niya, may kilig. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nagsalita si Bobby Aguilar. Tiningnan niya ang lahat at walang pakialam na sinabi, mula sa araw na ito, walang individual na puwersa sa Proserponia Kingdom. Lahat kayo ay kabilang sa iisang sekta. Ang sektang ito ay tatawaging Heaven Gate. Heaven Gate. Nagpalitan ng tingin ang karamihan. Malamig na sinabi ni Bobby Aguilar, kung tungkol sa iyong mga sekta, mula ngayon, papalitan na sila ng pangalan bilang mga sanga, na iintindihan mo. Sandaling natahimik ang lahat bago may tumayo at nagsabing, Greetings, Lord Aguilar. Nang sabihin ito, sabay-sabay na sumigaw ang lahat, pagbati, Panginoong Aguilar. Mula noon, ang hindi pa nagagawang sekta, ang Heaven Gate, ay itinatag. Kabanata 774, Kabanata 774, ang impluwensya ng Marshall Saint sa lungguhit isa. Ang lahat ng tao ay napasuko sa ilalim ng utos ni Bobby Aguilar. Sinulyapan ni Bobby Aguilar ang karamihan, ang kanyang mukha ay puno ng hindi masabi na kamahalan. Hindi na mamalayan, hindi na si Bobby Aguilar ang mahina na nangangailangan ng proteksyon upang lumago.
Ngayon, siya ay higit na tulad ng isang pinuno, mahinahong nakaharap sa mga martial artist na tapat sa kanya, na nagpapakita ng hindi maipaliwanag na kalmado at kalmado. Ang mapang-api na kapaligiran na nagmumula sa kanyang katawan ay nagpahirap sa mga tao na itaas ang kanilang mga ulo. Tumingin-tingin si Bobby Aguilar sa paligid at sinabing, mula ngayon, miyembro na kayong lahat ng Heaven Gate, at Heaven Gate ang magiging numero unong sekta sa mundo, o maging ang unang sekta sa ilalim ng langit. Hindi malakas ang boses niya, pero kasing lakas ng kulog, na ikinagigil ng lahat. Dahil kabilang ka sa Heaven Gate, dapat kang sumunod sa mga patakaran. Maglalabas ako ng mga nauugnay na regulasyon sa loob ng ilang araw, mataimtim na sinabi ni Bobby Aguilar. Ang simpleng pagpupulong ay nagtatag ng pundasyon ng Heaven Gate. Ngunit alam na alam ni Bobby Aguilar na ang pag-asa lamang sa mga salitang ito ay hindi sapat para maging matatag ang isang sekta, lalo pat kusang loob na magpasakop ang lahat. Kaya naman, matapos silang paalisan, pumunta si Bobby Aguilar sa medicine storage. Gumugol siya ng buong 3 araw sa pagpino ng 100 tabletas. Ang tabletang ito ay tinawag na Divine Seal Pill, hindi isang top-notch na tableta, ngunit may mahusay na epekto, maaari nitong hawakan ang buhay ng lahat sa kanyang mga kamay. Bagamat hindi ito ang pinakamahusay na paraan, ito ang pinakasimple at pinakaepektibo sa ngayon. Pagkatapos pinuhin ang mga tabletas, ipinamahagi ito ni Bobby Aguilar sa lahat. Lunukan mo, at magiging miyembro ka ng Heaven Gate, malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Nagkatinginan ang mga tao, kahit ayaw nila, wala silang paraan para labanan ang kapangyarihan ni Bobby Aguilar. Habang pinapanood ang mga miyembro ng sekta na umiinom ng mga tabletas, nakahinga ng maluwag si Bobby Aguilar. Ang mabilis na pag-unlad ng sitwasyong ito ay nagulat sa pamilya Avery. Mula ngayon, ikaw na ang controller ng lahat ng malalaking kapangyarihan sa Prosoponian Kingdom. Mukhang hindi kapanipaniwala si Herman Avery. Umiling si Bobby Aguilar at sinabing, hindi, mula ngayon, iisa na lang ang organisasyon sa Prosoponian Kingdom, at iyon ay ang Heaven Gate. Napangiti ng mapait si Herman Avery. Ang mga salungatan sa pagitan ng iba't ibang puwersa sa Prosoponia ay nagaganap sa loob ng mga dekada, at walang sinuman ang nakapagkaisa sa kanila. Nagawa ni Bobby Aguilar na pag-isahin ang mga puwersang ito sa ilalim ng isang sekta sa loob ng ilang araw, na talagang nakakabigla. Hindi lamang si Herman Avery, maging si Bobby Aguilar ay hindi inaasahan na magkakaroon ng mga hindi inaasahang tagumpay sa paglalakbay na ito. Kung ito ay nasa loob ng teritoryo ng Pyro, tiyak na matutuklasan ito ng Capital City Martial Arts Association. Gayunpaman, sa ibang bansa, walang ganoong pag-aalala. Sa pamamagitan ng karanasang ito, naunawaan din ni Bobby Aguilar ang epekto ng kapangyarihan. Ang pangunahing dahilan kung bakit madaling makontrol ni Bobby Aguilar ang iba't ibang puwersa ay dahil siya ay naging isang martial saint na may ganap na kapangyarihan. Nakakatakot, hindi mapigil ang mapabulalas ni Bobby Aguilar. Kung ang kapangyarihan ng isang martial saint lamang ang maaaring magdulot ng napakalakas na epekto, ano ang magiging pakiramdam ng paghakbang sa totoong martial saint realm? Martial saint, bulong ni Bobby Aguilar, isang dampi ng pananibik na kumikislap sa kanyang mga mata. Kinabukasan, naghanda si Bobby Aguilar na lisanin ang pamilya Avery. Dahil ang kapangyarihan ng martial saint ay hindi maaaring mapanatili ng matagal, si Bobby Aguilar ay hindi nang ahas na mag-aksaya ng masyadong maraming oras. Pagkatapos magpaalam sa pamilya Avery, umalis si Bobby Aguilar. So saan tayo susunod, Master Bobby Aguilar? Pabirong sabi ng lalaking may bigot. Mataimtim na sinabi ni Bobby Aguilar, puntahan ng isang kaibigan, at pagkatapos ay bumalik sa Pyro. Ang kaibigang iyon ay natural na si Kathleen Hansen, at ang kanyang pagbisita ay nasa daan. Nagmaneho sila hanggang sa pintuan ng Hansen family. Gaya ng dati, ang malawak na manor ng pamilya Hansen ay nagpakita ng pambihirang yaman ng pamilya. Gayunpaman, ang tila engranding manor na ito ay tila nagtatago ng isang pakiramdam ng pagbaba at pagbabago. Sumimangot si Bobby Aguilar at sinabi sa mahinang boses, medyo kakaiba ang hitsura ng Hansen family.
Bamulong din ang lalaking may bigot, mukhang napaka-haggard ng buong Hansen family. Nanatiling tahimik si Bobby Aguilar habang tinutulak niya ang pinto at humakbang patungo sa Hansen family. Nang makarating sa gate, kumatok si Bobby Aguilar sa pinto. Maya-maya, binuksan ng kasambahay ang pinto. "Sino ang hinahanap mo?" tanong ng kasambahay. Magiliw na sagot ni Bobby Aguilar, "Maaari ko bang itanong kung nakauwi na si Miss Kathleen Hansen?" Miss Hansen. Tila nagulat ang kasambahay kay Bobby Aguilar. Ngumiti si Bobby Aguilar, "Bobby Aguilar ang pangalan ko, kaibigan ako ni Kathleen." Tumango ang kasambahay at sinabing, "Maghintay ka sandali." Matapos iwanan ang mga salitang ito, tumalikod ang kasambahay at naglakad palayo. Ilang minuto pa ay bumukas ulit ang pinto. This time, ang nagbukas ng pinto ay walang iba kundi si Kathleen Hansen. Ang mga mata ni Kathleen Hansen ay napakakomplikado, puno ng pananabik, sorpresa, at kung saan, at isang dampi ng hindi pagkakaunawaan. "Ano, hindi mo ba ako nakikilala?" Biro ni Bobby Aguilar. Pinunasan ni Kathleen Hansen ang mga luhang malapit ng tumulo at sinabing, "Pumasok ka na lang." Si Bobby Aguilar, kasama ang lalaking may bigot, ay pumasok sa tahanan ng Hansen family. Nagmamadaling inihain ni Kathleen Hansen si Bobby Aguilar ng tsaa, at bagamat pilit niyang itago ang kanyang emosyon, hindi niya nakaligtas sa mapagmasdang mga mata ni Bobby. Humigop ng tsaa si Bobby Aguilar at sinabing, "Nakaranas ka ng problema, hindi ba?" Naninigas ang ekspresyon ni Kathleen, at pagkatapos ay tumawa siya at umiling, "Hindi ako mahihirapan." Tumaas ang isang kilay ni Bobby Aguilar, "Talaga?" Mabilis na tumango si Kathleen, "Talaga, ang galing ko ngayon." "Kung may problema ka, sabihin mo lang kay Bobby Aguilar, medyo makapangyarihan na siya ngayon at tiyak na matutulungan ka," masayang sabi ng lalaking may bigot. Ngumiti si Kathleen pero hindi ito sineryoso. "Nga pala, kamusta ang tatay mo? Kamusta ang kalusugan niya?" tanong ni Bobby Aguilar. Natatawang sabi ni Kathleen, "Magaling ang tatay ko, at kamakailan lang ay bumalik siya sa bansa." "So mag-isa ka lang nakatira dito?" Nagulat na tanong ni Bobby. "More or less," nakangiting sagot ni Kathleen. Pagkatapos, ang kapaligiran ay nahulog sa isang maikling awkwardness. Sa mabilis na paglipas ng panahon, sumapit ang tanghali, at walang balak si Kathleen na panatilihin ang kanyang mga bisita. "Miss Hansen, malayo ang narating namin para lang bumisita, hindi mo ba kami papakainin?" Sumandal si Bobby Aguilar sa sofa at nakangiting sabi. Bakas sa mukha ni Kathleen ang gulat. Awkward niyang sinabi, "Bobby Aguilar, ako? Tara kain tayo sa labas, di ba?" "No need, kumain ka na lang dito." Something casual, pabirong sabi ni Bobby Aguilar. Nang marinig ito, mas lalo pang naging maliwanag ang pagkataranta ni Kathleen. Sabik niyang sinabi, "Ako, lalabas pa rin tayo para kumain, bilasan natin." Ngumuso si Bobby Aguilar, "Miss Hansen, kung hindi mo sasabihin sa akin kung ano ang nangyari sa Hansen family, hindi ako aalis." Sa tanawing ito, napakagatlabi si Kathleen. Ang kasambahay sa gilid ay tila hindi na makayanan, kaya humakbang siya at sinabing, "Mas mabuting umalis ka kaagad. Kapag nakita ka ni Mr. Wright, papatayin kanyang lahat. At pagkatapos ay isasama mo si Miss Hansen." Pagkatapos sabihin iyon, kumuha pa nga ang kasambahay ng $200 para ilagay ito sa mesa at sinabing, "Isipin mo itong regalo mula sa akin, umalis ka na lang dito." Kabanata 775, Kabanata 775, ang isda na nadulas sa lambat sa lungguhit isa. Sa pagtingin sa $200 sa mesa, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na matawa. Tumangala siya kay Kathleen Hansen at nagdududang nagtanong, "Sino si Mr. Wright?" Kinagat ni Kathleen ang kanyang mga labi at sinabing, "Mr. Wright ay mula sa isang napakalakas na aristokratikong pamilya sa Proserpine Kingdom. Hindi mo kayang saktan sila. Umalis ka na lang, at ililibre kita sa pagkain kapag bumalik na ako sa Pyro." Pagkatapos ng maikling pag-unawa, nalaman na si Mr. Wright ay isang lokal na aristokrata na gustong pilitin si Kathleen sa isang relasyon dahil nagustuhan niya ito.
Sa pagharap kay Mr. Wright, wala nang ibang pagpipilian si Kathleen kundi pabalikan ang kanyang pamilya sa Pyro at harapin ang pamilyang Wright ng mag-isa. Magsasalita pa sana si Bobby, bumukas ang pinto. Pagkatapos, isang binata na may 2 tao ang pumasok mula sa labas. Sok sok. Pagpasok pa lang ng binata ay bumaling ang tingin niya kay Bobby. Ano, ninakaw ang aking lalaki habang wala ako? Ngumisi ang binata. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Kathleen, Mr. Wright, kaibigan ko siya, at ginagamot niya ang sakit ng tatay ko. Sumulyap si Mr. Wright kay Bobby, nginisyan, at sinabing, "Gina mo ang sakit ng tatay mo. Sa tingin mo ba tanga ako?" Pagkasabi noon, itinaas ni Mr. Wright ang kanyang kamay at sinampal ang mukha ni Kathleen. Naningkit ang mga mata ni Bobby, at walang pag-aalinlangan, sinampal muna niya ang mukha ni Mr. Wright. Bagamat hindi malakas ang sampal, pinalipad pa rin ito si Mr. Wright. Ang lakas ng loob mong saktan ang amo namin. Hinahanap mo si kamatayan. Agad na sumigaw ang 2 bodyguard sa tabi ni Mr. Wright at sinugod si Bobby. Hindi man lang sila nilingan ni Bobby, diretsyong pinaghahampas ang ulo nila. Nang makita ang eksenang ito, agad na namutla ang mukha ni Mr. Wright. Ikaw, nang ahas kang hawakan ang aking mga tao, nanlaki ang mga mata ni Mr. Wright. Malamig na tinitigan ni Bobby si Mr. Wright at mahinang sinabing, "Anak, hindi nagiging sweet ang pagpilit sa isang tao sa isang relasyon." Tumayo si Mr. Wright mula sa lupa at sinabing may malamig na mukha, "Ano? Marami akong babae sa tabi ko. Isa lang siya sa kanila. Wala akong pakialam kung sweet o hindi." Nanlamig ang mukha ni Bobby, at sinabi niya, "Anak, ipinapayo ko sa iyo na kalimutan ang ideyang ito." Gayunpaman, nginisyan ni Mr. Wright, "Nakigulo ka sa mga maling tao. Walang sino mang maglalakas loob na pukawin ang ating pamilya Wright dito. Talaga." Paulit-ulit nang inisyan ni Bobby, "Sa kabutihang palad, hindi ako natatakot sa sinuman sa Proserpine Kingdom." Gaya nga ng sinabi ni Bobby, siya ang master ng major powers ngayon, at ano ang isang aristokratikong pamilya. Pinunasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, itinuro ni Mr. Wright si Bobby at sinabing, "Sige. Kung may lakas ka ng loob, huwag kang umalis. Hindi ako aalis. Sabihin mo sa tatay mo na binibigyan ko siya ng 1 oras para dalhin ang buong pamilya Wright na lumuhod at humingi ng tawad." Malamig na sabi ni Bobby. "Sa loob ng 1 oras, kung hindi ko sila makikita, gagawin kong mawala ang pamilya Wright sa mundong ito." Hindi kumibo si Mr. Wright, umalis na lang siya na may malamig na ngiti sa labi. Tumalikod siya at umalis sa bahay ng Hansen. Nang makarating siya sa pintuan, binyantaan niya, "Kung lalaki ka, huwag kang umalis. Kung maglakas loob kang umalis, papatayin ko ang maliit na asong ito." Matapos ihulog ang mga salitang ito, tumakbo si Mr. Wright palayo. Ang mukha ni Kathleen ay naging pangit, at siya ay bumantong hininga, "Bobby, mas mabuting umalis ka na kaagad." Ang pamilya Wright ay may malaking impluwensya sa Proserpine Kingdom. Gaano kalaki? Nakangiting tanong ni Bobby. Nag-isip sandali si Kathleen at sinabing, "Alam mo ba ang tungkol sa Sky Harmony League?" Ang kanyang ama ay miyembro ng liga at kahit isang mataas na ranggo na miyembro. Liga ng Sky Harmony. Tumaas ang isang kilay ni Bobby at hindi maiwasang mapangiti. Mukhang nawasak na ang Sky Harmony League. Hindi mo malalaman, di ba? Sumimangot si Kathleen at sinabing, "Nawasak. Kailan nangyari ito? Sino ang may gawa nito?" "Purple Flame Sect. Nawala na rin ang Purple Flame Sect." Umiling si Bobby. Upang maging tumpak, mayroon lamang isang kapangyarihan sa Proserpine Kingdom ngayon, at ang kapangyarihang iyon ay tinatawag na Heaven Gate. At ako ang Sect Master ng Heaven Gate. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Kathleen na tumawa, "Bobby, huwag kang magbiro. Aminado naman ako na may kakayahan ka, pero kung ikukumpara sa mga puwersang ito, malayo ka. Bobby, may utang na loob na ako sa'yo, umalis ka na lang dali. Hindi mo na kailangang masaktan ang pamilya Wright para sa akin." Umiling si Bobby at sinabing, "Hindi ko kayang pilitin ng mga tao ang iba na makipagrelasyon.
Ganon din ang ginawa ng pamilya Blair noon. Nang makita si Kathleen ngayon, naalala ni Bobby si Emily Taylor. Miss, dapat kang pumunta at magtanong tungkol sa Heaven Gate. Sila ang pinakamalaking organisasyon ng Proserpine Kingdom ngayon, at ang Sky Harmony League ay hindi na binibilang na kahit ano kumpara sa kanila. Humalaklak ang lalaking may bigot. Bahagyang napabuntong hininga si Kathleen. Halatang hindi siya naniniwala sa sinabi ni Bobby. Ang Sky Harmony League ay nanindigan sa Proserpine Kingdom sa loob ng maraming taon. Paano ito madaling nahulog? Sige, magluto tayo ng pagkain. Medyo nagugutom na ako. Tinapik-tapik ni Bobby ang tiyan niya. Mapait na tumawa si Kathleen, sa sitwasyon ngayon, nasa mood ka pa ring kumain. Malaki ang puso mo. Sa kabila ng kanyang mga sinabi, si Kathleen ay masunerang pumunta sa kusina. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Kathleen na may dalang 2 mangkok ng noodles. Walang masyadong makakain sa bahay, kaya kailangan mong gumawa. Sabi ni Kathleen. Natawa si Bobby, napakasarap na nito. Pinakagusto ko ang noodles. Talaga, mas mabuti kung mayroong ilang bawang. Tahimik na tumanggo ang lalaking may bigot. Pinulot ng dalawa ang kanilang mga mangkok at nagsimulang kumain ng dahan-dahan. Habang papalapit ang takdang oras, lalong hindi mapakali si Kathleen. Siya ay balisang nagpabalik-balik sa sala, ang pag-aalala sa kanyang mga mata ay imposibleng maitago. Wey! Sa sandaling ito, tinapik-tapik ni Bobby ang kanyang tiyan at napahinga ng maluwag sa sofa. Busog na ako. Habang nagsasalita siya, sumulyap si Bobby sa wall clock at kumunot ang noo, 1 oras na ba? Bumulong si Kathleen, oo, eksaktong 1 oras. Bakas ang lamig sa mukha ni Bobby. Ang pamilyang Wright na ito ay talagang kinuha ang aking mga salita bilang hangin lamang na dumadaan, sabi ni Bobby, na nakapikit. Maya-maya lang ay may narinig na boses mula sa labas. Sino ang may lakas ng loob na hilingin sa aking pamilya Wright na lumuhod at humingi ng tawad? Bago bumagsak ang boses, pumasok ang isang lalaki at si Mr. Wright. Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang pinuno ng pamilya Wright, si Cassius Wright. Sino ang may lakas ng loob na ipaluhod ang pamilya ko sa Wright? Malamig na sabi ni Cassius. Nagmamadaling itinuro ni Mr. Wright si Bobby at sinabing, Tatay, siya po. Namutla ang mukha ni Kathleen, at mabilis siyang humakbang para ipaliwanag, Mr. Wright, ito ay hindi pagkakaunawaan. Kaibigan ko si Bobby, at wala siyang kinalaman dito. Sakto namang magagalit si Cassius nang marinig ang pangalang Bobby, biglang nagbago ang mukha niya. Bobby Aguilar. Napakamot ng tenga si Cassius. Mabilis niyang tiningnan ang binata sa sofa at pansamantalang nagtanong, ikaw ba si Bobby Aguilar? Hindi sinagot ni Bobby ang tanong na ito, ngunit napakunot ang noo at sinabing, natatandaan ko ng malinaw na pinatay ko ang lahat ng tao sa Sky Harmony League. Paanong may natitira pang tulad mo?